Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ginawang maliwanag ng Lakers GM Rob Pelinka na nais siyang ipanatili si Austin Reeves at handa siyang tapatan ang mga offer na matatanggap nito sa free agency sa darating na off-season. Sa ngayon nga ay inaasahan na makakatanggap ito ng 40 million per year na sahod. At kung tatapatan nito ng Lakers, sa isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi nila mabibigyan ng max level contract ang 4-time league MVP LeBron James. Ayon sa mga reports ay may mutual interest naman si LeBron at ang Lakers na mag-reunite next season dahil syempre nais pa rin nga ni LeBron na maging malapit kay Bronny at sa kanyang pamilya. Nasa LA nga sila nakatira at dun din nag-aaral ang kanyang bunsong babaeng anak. Sa ngayon, ang malaking katanungan lang ay kung magagawa ba ng Lakers na mabigyan ng sapat na dahilan na tumanggap si LeBron ng pay cut. Dahil sabihin natin na 30 million per year ang kayang ma-offer ng ibang team habang Lakers naman ay 15 million per year lamang. Kailangan nga ng Lakers bigyan ng magandang dahilan kung bakit ba magiging sulit ang pag-take ng pay cut ni LeBron sa Lakers kung sakali. Kailangan nga nila na may pakita na may matino silang plano at makakakuha sila ng enough talent upang masabayan ang mga team na tulad ng San Antonio Spurs at ng OKC Thunder na very likely ay mas lalakas lamang sa mga susunod na taon. So bukod nga na mga kaibigan sa sahod, kailangan nga ng Lakers na makumbinsi si LeBron na may plano sila upang matulungan ang soon to be 42-year-old LeBron James na makakuha ng kanyang ikalimang singsing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si James Harden naman ay tumatayo bilang ang veteran leader ng Cleveland Cavaliers ngayon, ang 15th year veteran ay isang beses pa lamang nakakaabot sa NBA Finals sa kanyang career at 2 beses naman sa Conference Finals. Kaya naman matapos makuha ang Game 5 win kontra sa Detroit Pistons, sinabi nga ni Harden sa kanyang team na hindi ito madalas kaya naman siguraduhin nga daw na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na handa sila para sa Game 6. Kung saan may pagkakataon na nga silang tapusin ang series na ito at ito na nga ang perfect opportunity para sa kanila dahil gagawin nga ang game na ito sa kanilang home court. Kung hindi pa nga nila magagawang tapusin ang series na ito ay kakailanganin pa nilang sumabak sa Game 7 sa home court ng Pistons kaya naman mas mahirap nga ito mga kaibigan. Si James Harden nga isang all-time great, isa sa mga pinakamagaling sa era na ito, isang former league MVP at multi-time scoring and assist leader sa NBA. Ganun pa man ay 2 beses pa lang nga siya nakakaabot sa conference finals, kaya naman alam niya na hindi ito madalas na mangyari at dapat na hindi ito tinitake for granted. Kung sakaling umabante man nga sila sa conference finals, ay ito nga ang unang pagkakataon sa 9 na taon sa NBA na makakapasok sa conference finals sila Donovan Mitchell at Jarrett Allen. At magiging malaking tulong dito ang pagkakakuha nila sa former league MVP James Harden noong NBA trade deadline. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?